Kung meron kang inaasahang Diyos na malalapitan, meron kang pag-asa sa buhay. Yung nasa 13:5 ng Ebreo, pakinggan nyo mga kapatid. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Tingnan ninyo ang pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, yung pang-aangkin, pagnanakaw, panggagansyo, panglalamang sa kapwa. Magkasya kayo sa inyong mga tinatangkilik. Magkasya ka kung ano nasa iyo. Bakit? Minsan kasi, wala tayong contentment mga kapatid. Gusto natin masarap, wala naman tayo. Di magkasya ka sa tuyo. Sabi nga ng Tagalog, pag maliit ang kumot, magtiis kang mamaluktot. Pagka wala kang pera, tuyo. Huwag ka mag-alala, makakakain ka rin ng baka. Makakain ka rin ng sabaw. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong magnanais o magnanasa ng pag-ibig sa salapi. Bakit? Doon sa Kawikaanan, sabi po ron, basahin natin yung 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ayon, maigi yung isang tuyong subo na may kapayapaan, may katahimikan, kaysa sa bahay na laging may pistahan, laging sagana, meron namang away ng away. Ayon, ang kapayapaan po ay napakahalaga sa lahat. Yung kahit tuyo lang ang ulam mo, payapa naman kayo mag-asawa. Walang naniningil sa inyo na minumura kayo dahil di kayo nagbabayad. Umutang ka ng umutang ng karne sa tindahan tapos di mo mababayaran. Sabi nung inutangan mo, "Oy, itinaim mo na yung nilamon mo, hindi pa binabayaran hanggang ngayon, walang hiya ka." O, di wala kang kapayapaan, ano? Pero halimbawa, wala ka talagang pera, tuyo. O kaya, payless. May sabaw na. Panalangin ka lang, kapatid. Kahit tuyo lang yan, kahit yan bagoong lang. Salamat po, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa amin. Kahit medyo hati-hati lang kayo, tuyo na, hati-hati pa. Salamat po. Sana bindisyonan mo po, Ama, ang pagkain ito, ikalusog ng aking mga anak. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kahit tuyo lang yon, may kapayapaan, napakahalaga nun, mga kababayan. Halimbawa, aalis ka. Panginoon, maghahanap po ako ng trabaho. Samahan mo po ako. Gusto ko pong mabuhay ng marangal ang aking pamilya. Sana ituro mo ako doon sa hanap buhay na hindi masama. Bago ka umalis, bago ka lumabas ng bahay, dalangin ka sa Diyos. May kasama kang Diyos na maghahanap ng trabaho. Hindi ka mabibigo, kapatid. Pangako yun ni Kristo sa 7 ng Mateo. Magsihingi kayo at kay bibigyan. Magsihanap kayo, kayo makakasumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpong, ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ganun po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede siyang pakiusapan. Meron kang mahigpit na pangangailangan, mag-ayuno ka, kapatid. Manalangin ka. May malaki kang problema sa asawa o sa hanap buhay,
o sa iyong katawan, magayuno ka, manalangin ka, may Diyos na makikinig. Meron tayong pag-asa. Ang isang lingkod po ng Diyos hindi nawawalan ng pag-asa. Kung halimbawa wala ng taong tutulong sa iyo, meron pang isang natitira. Meron pang isang Diyos na mas nakakaunawa ng lahat ng bagay kaysa sa kanino man tao. Huwag tayong mag-atubili pag meron tayong gustong malutas na suliranin, meron tayong problema, meron tayong kahirapang dinaraanan sa buhay, lumapit tayo sa Diyos. At meron pong Diyos na nakikinig ng panalangin kung susunod tayo sa kanyang mga kautusan. Alam mo, si Satanas walang iniisip na mabuti. Kaya pag nag-iisip ka pa ng mabuti, ikaw pa yon, hindi pa si Satanas. Si Satanas walang iniisip na mabuti. Siya ang naka-impluwensya sa lahat ng tao sa panahon ni Noe. Isang pamilya lang ang hindi niya na-impluwensyahan. Basahin natin ang Henesis, Kapitulo 6. Ang daing ng Diyos, ito sigurado ito Walang duda ito nangyari sa mundo ito nung panahon ni Noe. 6:5 ng Henesis. Buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala na silang iniisip na mabuti nun. Masama na lamang parati. Partially nangyayari sa ating panahon yan Mga bata pa, ang sama ng mag-isip. Yayayain yung kalaro, tapos kunyari, lulundag, pagkatapos papatirin, baksak yung niyaya, sa bugang-bungo, patay. Bata pa yan, Yung matatanda, ganun din ngayon kung mag-isip yung iba. Hindi naman lahat. Pero nung panahon ni Noe, ang nakita ng Diyos, ang Diyos nakakakita ng lahat ng bagay. Sabi niya, nakita ng Panginoon mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso, pawang masama lamang parati. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, ikaw, nasa sarili mo. Ngayon, pagdadating yung isip na sana nasa gasaan yung matanda, iba na yon. Meron nang pumupunta sa'yo na demonyo. Huwag kang papayag. Kaya pag naisip mo mabuti, gawin mo agad Huwag mong ililiban. Magsasawa rin yan. Lalayasan ka niyan. Labanan mo lahat yung naiisip mong masama. Huwag kang papayag yung idinidikta ng masama. Kasi si Satanas lang naman ang hindi nag-iisip ng kabutihan mga anghel ng demonyo. Walang kabutihang naiisip yung mga yon. 8:44 ng Juan. Pakinggan niyo. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Katotohanan sa kanya. Di lahat ng nasa kanya kabaligtaran ng katotohanan. Walang katotohanan sa kanya. There is no truth in him. Kaya walang mabuti kay Satanas Puro kawalang hiyaan ang iniisip noon laban sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti, pasalamat ka sa Diyos, hindi sira ulo mo. Gawin mo lang nang gawin yung mabuti pag nagkaroon ka ng opportunity, tapos pag may papasok na nag-iisip ka masama, lagi mo isipin si Satanas yun. Sabihin mo na lang, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Yun ang sasabihin mo. Eksakto, yun ang sabihin mo, Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Lalayas siyang mga yan. Ang paa ng Kristiyano, hindi lumalakad sa payo ng masama. Halimbawa, niyaya ka nila. Halika, punta tayo doon. Eto, 1:10 ng Kawikaan. Anak ko, kung ikaw ay hikayati ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y magkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala.
ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Kita mo, maraming ipinag-aanyaya yung masama eh. Halika, magbakay tayo sa pagbubo ng dugo. Huwag kayo kang sasama, anak ko, sabi ng Diyos. Kung meron magyaya sa'yo, halika, magkakaroon tayo ng isang supot. Makikipagsapalaran ka sa gitna namin. Ano ibig sabihin nun? Sugal. Halika, pare. Merong malaking saklaan ngayon ang nando sa likod ng bahay ni Kumaring Sepa eh. O, yun. Halika ika, meron dong Lucky 9, ang malaki pustahan. May bingo ron. Makipagsapalaran tayo. Huwag kang sasama, anak ko. Huwag ka nang lalakad sa hikaya.